Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo at para din magpahayag ng katotohanan. At sa araw na to, ang topic ko ay Tatay Digong, do not fear, you are not alone. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Templo ng Diyos ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang o dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Ipinahayag ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Ang Ama ni Jesus ay Espiritu at hindi tao. Kaya si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang siyang dapat nating kilalanin na ating Diyos at amang espiritual na siyang lumalang sa atin na nagbibigay ng buhay sa atin. Ipinahayag ni Jesus na may kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi ang lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Honestly, sa pagsunod ko sa mga aral ni Jesus, na ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ipakilala ng Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na makapangyarihan, ay ang amang espiritual na lumalang sa ating mga tao, sa lalaki at babae. Nahusgahan ako ng mga tao na hindi nila tinatanggap ang Espiritu Santo. Sa puso nila ay ang Diyos na lumalang sa sarili nila, na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Hinusgahan nila ako na ako ay naloloka, nasisira ng bait at may demonyo sa aking katawan. Ang aking katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan para ipakilala na si Jesus ay bugtong na anak niya. At ang misyon ko ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At sa ngayon na magulo ang politika sa ating bansa, gusto kong ibahagi sa inyo na ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampon ng kadiliman. At nasasaad yan sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against in the spiritual wickedness in high places." In Ephesians chapter 5, verse 11, it says, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." Ang layunin ko, magpahayag ng katotohanan. Gusto kong ibahagi sa inyo na itong pag-aresto kay Tatay Digong, planado yan ni na Maria Ressa, ni na George Soros. Si George Soros kasi yung financier ng Rappler, ang siyang pinaka-global manipulator at dictator pagdating sa politika. At yung matandang yan na si George Soros, ang siya ring nagpabagsak sa dating rehimeng Marcos, dating late President Ferdinand Marcos, para patalsikin sa kanyang posisyon at patalsikin sa sarili niyang bayan. Yang si George Soros ang pinakademonyong matanda na dito sa mundo na financier
Siya yung nagpipinance sa mga bansa na gusto niyang alipinin ba, yung maging sunod-sunuran sa kanya. Si dating late President Ferdinand Marcos, honestly, binitray siya ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ng mga pare na sina Cardinal Sin, dahil yung sina Cardinal Sin, mga ulupong yan, hindi yan sugo ng Diyos. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang amang espiritual at Diyos na lumalang sa sarili nila. Bagkos yung mga pare, inidolo nila ang sarili nila na silang tawaging father, na spiritual father dito sa ating mundo. At maliwanag din ay pinahayag ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Well, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang ating bansa, ang totoong pangalan ay Maharlika. Ipinahayag ito sa akin ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan. Kaya ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan noong una pa mang panahon. Naging tanyag. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Yung mga taga-ibang nasyon ang nagdala ng relihiyong Islam kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. At sa paglipas ng panahon, noong 1521, I think March 16, napadpad itong isang malalayag na Portuguese na ang pangalan ay Ferdinand Magellan. Nautusan siya ng hari ng Espanya. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto yan ng mga Espanyol. Kulto yan ni Satanas na sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Which is pinagbabawal yan ng Diyos. Na huwag sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At sinakop tayo ng mga Espanyol. At yung hari ng Espanya na si Philip II, honestly, binura niyan ang pangalang Maharlika at pinalitan niya ng pangalang Pilipinas dahil ginawang pag-aari ng hari ng Espanya ang ating lupa. Kaya nabura yung pangalang Maharlika at naging Pilipinas. Dahil isinunod sa pangalan ng Judas na hari na si Philip II na siyang hari ng Espanya na siya ring protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Dahil sa paglipas ng panahon, ng ating bansa ay sinakop din ng mga Amerikano. Inalipin tayo ng mga Amerikano. Si Tatay Digong, sinabi niya na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong, na dapat talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin. Ang laban ni Tatay Digong ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kampo ng kadiliman. Itong si Maria Ressa, bago magkasakit pa yung Pope ng dyan sa Roma, pumunta muna yan sa Vatican na nagsalita. Napanood ko yung video ng Impacta na yon na puros paninira kay Tatay Digong ang nilalabas ng kanyang bibig. Dahil templo nga ng Espiritu Santo ang katawan, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang puso ni Maria Ressa ay wala sa kanya, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Masama ang niloloob ng puso ni Maria Ressa. Alam ko na sa pag-aresto kay Tatay Digong, itong si Maria Ressa, nagtatatawa ang Impacta na yan. Dahil galit na galit niyang si Maria Ressa kay Tatay Digong. Yang si Maria Ressa, puppet yan ni George Soros. Sa pamumuno ni Tatay Digong, marami siyang mga nasagasaan sa politika. Napasara din ang ABS-CBN. Kaya maraming mga taga-ABS-CBN ang galit din kay Tatay Digong. Honestly,
Yang si Maria Ressa na tumanggap ng Nobel Peace Prize, honestly, isa siya sa lizard woman sa social media. Wala yang ilalabas na mabuti patungkol kay Tatay Digong. Puros paninira. Pero yung katawan ni Maria Ressa, hindi niya naintindihan na templo rin ng Espiritu Santo. At ang may hawak ng buhay ni Maria Ressa ay ang Espiritu Santo rin. Yung ginagawa nilang pangaharas kay Tatay Digong, alam lahat yan ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan ni Tatay Digong, templo rin ng Espiritu Santo. Templo ng Diyos. Ang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong ay ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang siyang paratiling kasama ni Tatay Digong, na siya rin parating kasama ni Jesus. Ang ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo. Honestly, si Tatay Digong, brutal ang bunganga niya eh. Marami din siyang mga pare na nasagasaan dahil palamura si Tatay Digong. Minumura niya yung mga taong tanga. Talaga naman tanga. Isipin mo naman, yung mga pare ang sinasamba nila na Holy Father nila, yung Pope nila sa Vaticano. Hindi nila kinikilala na ang Espiritu Santo, ang Diyos na lumalang sa kanila yung amang espiritual at Holy Father na nagsugo kay Jesus. Na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At sa aklat na to, naririto rin yung pangalan ni Tatay Digong. Para patuto, ipakita ko sa inyo. Si Tatay Digong, isa siya sa chosen one, spiritual warrior of God. Narito yung pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. Honestly, ang labanan dito sa mundo, hindi naman laban sa laman at tugo. Laban sa spiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. At ang katotohanan, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ay narito sa ating mundo na siyang nagbibigay ng buhay sa atin na hindi nakikita ng maraming tao. Maraming tao ang uhaw at gutom sa power. Pero hindi nila naintindihan na yung power na ine-aim nila dito sa mundo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, mamamatay sila. At kapag namatay sila, yung kanilang pagiging greedy sa power dito sa mundo, hindi yun ang magliligtas sa kaluluwa nila. Kundi ang maglakbay ka sa spirito at katotohanan dahil yan yung totoong mga mananampalataya na ninanais ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Sorry. At ito yung promise ng Panginoon. Do not fear, for I am with you always. I will never leave you, nor forsake you. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong ay ang Diyos na lumalang kay Tatay Digong, na nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong, na siyang gumigising kay Tatay Digong. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. So, ang Espiritu Santo rin ang magpapahayag ng katotohanan para makita nyo kung sino ba talaga si Jesus at kung sino ba talaga ang Diyos na lumalang sa ating mga tao. Honestly, ang karunungan ng tao may limitasyon. Ang karunungan ng Espiritu Santo, eternal yan. Dahil eternal spiritual father siya. Siya yung omnipotent, omnipresent, and omniscient living God na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, ang laban ni Tatay Digong, hindi mismong si Tatay Digong ang unang winawalang hiya ng mga kaaway niya, sorry, kundi yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong. Dahil yung katawan ni Tatay Digong, templo ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong, naglalakbay siya sa Espiritu at katotohanan na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya nga sinabi ni Tatay Digong sa mga human rights leaders na sinasabi niya na yours is human rights, mine is human lives. Kasi ang pinapahalaga ni Tatay Digong, yung kaluluwa ng bawat tao. Honestly, yung mga adik na nagbalik loob,
sa gobyerno, nagbagong pamumuhay sila. Honestly, yun yung mga tao na nakita nila na masama ang droga. So, nagbagong buhay sila. Yun yung mga taong na born again ng kanilang espiritu. Para mamuhay sila ng may pag-asa, malaya at mapayapa. Itong mga adik na tumitira ng mga bawal na gamot na patuloy na nagiging adik, nalululong sa pagka-adik, honestly mga zombie ang kanilang kaluluwa. Gawa ng droga, naiiga yung kanilang utak, sinisira nila yung templo ng Diyos, yung katawan natin, sinisira ng droga. Kaya galit si Tatay Digong sa droga. At gawa din ng droga, lumalaganap ang maraming krimen. Marami ang andyan yung mga carnapping, kidnapping, nandyan yung mga nire-rape na mga kabataan, matanda, bata, gawa ng high sa droga. Ang droga wala yang idudulot na kabutihan sa atin. Sisirain yan ang templo ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Si Tatay Digong, honestly, ang pinoprotektahan niya ay ang mga inosenteng tao na inaapi. Galit siya sa mga kriminal. Kaya gusto niyang patayin ang mga kriminal dahil ang mga kriminal, pag hindi na nagbago mga yan, mga zombie na yan sa lipunan. Na silang maghahasik ng kadiliman at kapahamakan sa buhay ng ibang mamamayan sa ating bansa. Honestly, si Tatay Digong, hindi siya tao lang. Ang kaluluwa niya ay espiritu at anak yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong ay ang Diyos na lumalang kay Tatay Digong. At kung mawala man si Tatay Digong, handa siya. Mawala siya dito sa mundo dahil alam niya na ang buhay niya dito sa mundo ay may katapusan. At yung legacy na iniiwan ni Tatay Digong ay yung mga nagawa niya, nakabutihan, hindi lang sa ating bansa. Kasi maraming mga tao ang naliwanagan na pumunta sa liwanag nung si Tatay Digong ang naging presidente. Pero ngayon na si Bongbong na ang Pangulo, naging madilim na naman ang pamumuhay ng mga tao sa atin, lalong naghirap dahil yung mga pangako ni Bongbong Marcos ay hindi niya ginagampanan. At itong si Bongbong Marcos ay naging puppet lang ng kung sino-sinong mga tao na nakapaligid sa kanya. Honestly, yung si Bongbong Marcos ay tanga at inutil na anak. Dahil kahit na ang kanyang ama ay tinraidor ni Juan Ponce Enrile at ni Fidel Valdez Ramos, mas kinuha pa ni Bongbong Marcos na maging advisor itong si Juan Ponce Enrile na isang double-minded. Honestly, narito tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa bawat kaluluwa natin. Ako, tagapagsalita lang ng Espiritu Santo na nagpapahayag ng katotohanan para gisingin ang diwa ng bawat tao, natanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus ng ating katawan templo ng Espiritu Santo. Wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil siya yung lumalang sa atin, siya yung gumigising sa atin, siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga nasa panig niya at kung sinong mga demonyo nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, ang reliyong Romano Katoliko na dinalan ni Ferdinand Magellan ay kulto ni Satanas, which is yung mga pare na hindi nagustuhan si Tatay Digong sa kanyang pamumuno na naging pakialamero sa pamumuno ni Tatay Digong, na minura ni Tatay Digong, na sinabi ni Tatay Digong na ang kanyang Diyos ay full of common sense
At ang Diyos ng mga pare ay stupid at walang common sense. Dahil ang katotohanan, ang katawan ni Tatay Digong, templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang Diyos ng hustisya at Diyos ng katarungan ay ang Diyos na lumalang sa buong sangkatauhan ay nananahan sa katawan ni Tatay Digong. Yung mga pare, ang sinasamba ng mga yan, mga rebolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, tapos inidulo nila ang sarili nila na sila yung spiritual father. Pero ang mga pare, hindi silang may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa, kundi ang Espiritu Santo rin. Yung tao na nasa likod ng gumawa ng pag-aresto kay Tatay Digong, humanda kayo sa Espiritu Santo. Dahil maniningil ang Espiritu Santo sa inyo. Alam ng Espiritu Santo kung anong mga pinaggagawa nyo. Kung anumang plano nyong masama pa kay Tatay Digong, talaga sinasabi ko sa inyo. Mananagot kayo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa rin ng buhay nyo. Kung anong itinanim nyo dito sa lupa, siya ring nasasaad yun sa langit. Kung nagtanim ka ng kasamaan sa kapwa mo, masama ang iyong bunga. Masama ang iyong binhi. Kaya ang puso mo nasa panig ng demonyong si Satanas. Pero kung ang puso mo ay nasa katotohanan, mabuti, may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kapwa mo, nasa panig ka ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang maghuhukom. Hindi ang ICC leaders na silang mga ulupong at kampon din ng kadiliman na wala namang alam sa totoong kasaysayan ng ating bansa. Honestly, si Tatay Digong is a spiritual warrior, a chosen one by the Holy Spirit. And the Holy Spirit that is with Tatay Digong is the Holy God, the Almighty Father, and the Alpha and Omega. We are in the last days. Honestly, itong 2025, ito na yung pinakahuling panahon para sa mga demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Yung Papa ng Romano Katoliko, honestly, may sakit na yan, hindi magtatagal, babawi ng Espiritu Santong kaluluwa sa katawan ng Papa, mamamatay yung Papa ng Romano Katoliko, na iniidolo ng maraming tao ito sa mundo, na Holy Father. Pero yung Papa ng Romano Katoliko, pag namatay yun, wala yung puwang sa langit. Dahil hindi niya itinuro ang katotohanan. Hindi niya ipinakilala ang Espiritu Santo ang dapat kilalanin lang na Holy Father. At narito na tayo sa huling panahon. Ang misyon ng aklat na ito ay para magpahayag ng ebanghelyo ng salita ng Diyos at para magpahayag ng katotohanan. Si Jesus ay Mesiya, bugtong na anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus ay ang siyang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, na siyang dapat lang kilalanin ng bawat tao na ating Diyos at Amang Espiritual. Tatay Digong, sinasabi ko sa iyong katotohanan, templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, at ang Espiritu Santo na parati mong kasama ay ang Diyos na makapangyarihan na laging gagabay sa iyo. At hindi kanya pababayaan. Kung lumisan ka man dito sa mundo, ang iyong kaluluwa ay babalik lang sa kaharian ng Diyos Ama sa langit, sapagkat isa kang ulirang leader sa ating bansa na may pagpapahalaga sa mga tupa, sa mga nilalang ng Diyos, sa kaluluwa ng bawat tao sa ating bansa na silang inaapi. At yung mga kriminal, yung mga Judas, kayo, mga demonyo kayo, Maria Ressa, Lloyda Nicholas Lewis, George Soros, kung sino-sino pa man kayong magsama-sama kayong mga impacto kayo't mga impacta, mga putang ina ninyo, mag-repent na kayo dahil sa oras na buwi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayong lahat at ang inyong kaluluwa ay sa impyerno mapupunta dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya dahil naging kaisa kayo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!